Hello guys, nandito na naman ako para sa panibagong usapin. So sa video nito guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock, yung mga request na stock at saka yung mga in-screen ko kanina na stock. So I hope guys na may ma-share ako sa inyong idea ngayon or mga stock na mga possible umakyat by Monday. So ayan, medyo tingnan natin guys, no. Simulan natin sa aking channel. Kung bago ka lang guys sa aking channel, please don't forget to click Possessional Traders PH, lalo na sa mga bago sa stock market guys. Alam ko makakatulong sa inyo itong buy signal lesson guys. So check nyo to guys, nasa baba siya ng description below. So check nyo lang dyan, pati yung iba tong mga technicals guys, no. So sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano ka mag-entry, paano ka mag-position, paano ka mag-exit, or paano ka mag-sell, at paano ka rin mag-risk management at mag-cut loss guys. So position sizing, ganun din discuss ko rin dyan guys, no. So, at wag niyong kalimutan din guys yung 10% gain monthly rule. So, nasa baba din ng description yan. Check nyo lang din guys. So, yan yung rule na ginawa ko sa a month. So, para sa akin, mas madali kunin yung 10% kaysa dun sa 20% kasi medyo, ano siya medyo hassle. Lagi kang pagod kapag 20%. So, limited lang kasi yung time ko guys. So, kaya 10% ang sinet ko lang na rule, no? So, above 10% bonus na lang guys. Okay, so check nyo lang sa baba guys. So, pwede kayo magtanong dito guys sa Positional Traders PH sa Facebook page. Pwede kayo mag-comment dyan kung anong insight nyo guys. Ayan. Pwede kayong mag-ano dyan guys. Mag-comment. No? So, pwede kayo magpa-insight din guys. Magpa-insight dyan. Mag-request kayo ng stock kung anong papabasa nyo or something na katanungan. So, ayan guys. So, simulan natin dito sa Yahoo Finance. Sa Yahoo Finance guys, S&P 500, Nasdaq. S&P and Dow 30 up siya. So, yung gold natin is down, no. So, medyo ingat din tayo sa mining. So, sa bagay, medyo iba din kasi yung economic natin sa mining, no. So, medyo inopen na ng ating government yan. Kaya medyo sabihin natin magkaiba yung perspective natin diyan sa global, no. So, ayan guys. So, simulan natin guys kay CHP. So, CHP. So, RSI nito 52. So, nawala yung sign of reversal ni CHP. Pero, dito tayo guys sa technical nito, sa price movement. So, sa weekly nito guys, maganda ang weekly nito ni CHP kung makikita nyo. So, ayan, medyo loading yung aking neta. Ayan, no. So, magandang weekly niya. So, tatlong green yan guys. Tapos, nasa above lang din siya ng 1.57. So, ganyang area. Pero yung day chart niya talaga, medyo hindi lang talaga maganda dahil nga nabasag yung 1.60. Ayan. So, dapat above siya sa 1.6. Ito pala guys, so 1.64, 1.61 or something. Yan kasi yung tinitingnan ko kasi sayang to guys. So, hindi ko tinitingnan ko lang dito kung possible to, ito yung magiging higher low. Kasi ito naging higher high, higher low. So, higher high. So, tinitingnan ko na baka possible to maging higher low siya. So, dahil lumabas siya ng 1.57, ayan, possible yung i-retest tong 1.5. So, pero sinusupport naman din siya ng EMA 21. So, yung intermediate term ng sa stock yung mga 6 months lang din so above short term, no. So ayan guys, so abang lang muna sa 1.5. So ayan, bago kayo mag-enter o gumamit muna kayo guys ng 5 minutes chart bago kayo pumasok kay CHP. So medyo mabagal lang ang kilos nito guys ni CHP, no. So hindi masyado siya trending, no. So kuminsan pinapop up din to kaya medyo pumapangit yung yung chart niya. So ayan guys, so abang-abang na lang muna sa mga 1.5 para sigurado. At least kung 1.5 nyo makukuha, malapit dyan guys. Sabihin natin 1.53. So kahit sabihin natin nagso-short term lang kayo, at least okay na yung 11% or 10%, no. So 1.76 yan ang resistant guys, no. So ayan. So medyo alam mo na paunti-unti lang yung bili, mga 5%, 10% lang ng ng buying power mo. Ayan guys, simulan natin yung next natin si Now.
So dito kay Now guys, alam naman natin ayan, may foreign pumasok yung RSI nito at saka candle yung RSI MACD bullish talaga guys, no. So ito guys, waiting sa confirmation ng next candle. So ang kagandahan sa kanya, nag-form siya ng sign of reversal dito sa taas. Tapos sinundan siya ng doji, so nag-neutral siya, yun ang maganda. So just in case kung gusto mo pumasok, abang ka lang muna dito sa next candle, kung anong next candle na lalabas, or dito sa 4.83, or try mo din subukan yung 5 pesos umabang. So ayan, at least nag-doji siya, nag-low siya ng 5.11. So try mo din mag-abang sa 5 pesos guys, no. So halos nagiging yan, support na. So malinaw, psychological support din kasi yan guys, no. So yan lang muna ang natin kay Now, kasi nga ang naka-focus sila ngayon sa oil eh. So mga traders, so kadalasan ng mga traders ang naglalaro dito sa Now. So kadalasan naman kung position naman, may mga position dito sa mababa, no. So ayan guys, abang muna na ng next candle kay Now. Next natin si C. Ito. Ayan, MACD natin, check natin. So malapit na mag-sign of reversal, no? Pero ano pa, may momentum. So foreign natin may pumasok, RSI natin nasa 62. So dito guys, halos sideways lang din ang galawan ni C. Pero dahil sideways to guys, dahil ngayon sa West Philippine Sea na oil, kasama din talaga yung Chelsea na to, yung C. So check lang natin din yung Phoenix oil kasi kay Dennis Uy din yun. So niisip ko rin guys na ito na Chelsea possible din umangat to gawa nung sa oil, no. So ayan, so nasa baba niya kasi si Phoenix guys eh. So ayan, so medyo abang lang din. So mas maganda kung wala kang position, abang ka dito sa malapit sa 5.3, no. So ang maganda lang dito kay C, just in case mabasag tong 5.8, itong masasabi nating magandang mabasag tong 5.8 at close above 5.8, doon natin masasabi na magkakaroon na ng magandang momentum to. So hangga't nandito pa siya sa below 5.8, nag-range lang siya, mas maganda buy in near ang 5.3, sell near 5.8. So mga 8% yan guys, no. So ganun lang muna ang laro. Buy ka muna sa malapit sa 5.3, kapag nakikita mo di mauuntog sa 5.8, sell ka na muna, kahit 50% lang muna. Tapos abang ka naman sa baba. So ayun lang guys, no. So abang-abang muna, baka maya lumipad din to gawa ng mga oil industry. So ayan guys. Next natin si Dito. Si Dito Holdings guys, no. So alam naman natin to, kay Dinos Uy pa rin to. So ina-expect pa rin natin na baka lang na umakyat to by Monday. So ayan, so nagkaroon siya ng gap down. Ito ang kagandahan dito guys, nagkaroon siya ng gap down pero pinush pa rin ng buyers. So tulad ng ina-expect ko, 6 pesos. So hindi na siya umabot ng 5.8. So magandang senyalis to guys, kasi kung nakikita mo, tumataas talaga. Tumataas. Kung tinitingnan mo sa 5 minutes, nagkakaroon siya ng mga higher low at saka higher high. So ayan. Yan ang kagandahan dito. So tulad ng sinasabi ko, mas malapit sa 6 pesos, yun ang buy mo, mas maganda. Kasi possible na na-expect ko dito guys, kay dito, buy near 6 pesos ka, sell ka sa near 6.5. So around 8% yan. Pero ang kailangan kong maganda makita dito guys, mabasag tong 6 point gamit natin ng pivot retracement. Ito 5.20. Ayan. Ang high nit, sorry. Pivot retracement dapat to eh. So tulad ng idea guys, kay yung ginawa natin nung nakaraan. Mga 6.63 yun eh. Yung natin 680.805 to. Ayan. So ayan na lang. So base dito kailangan mabasag tong 6.62. Ayan guys, no. Yung 6.62 kasi diyan natin malalaman guys kapag nakabalik na, dapat mag-close siya above 6.62.
para maganda na yung ano niya, trend niya. So, ibig sabihin, nakabalik na si dito kapag nagkaroon ng close above 6.62. Yun ang hinihintay natin yan, guys. Ngayon, kung titingnan natin sa 5 minutes, guys, yung mga entry, kasi kayo gusto nyo mag-entry kayo dito, guys, ano lang, mas maganda gamitin mo ng 5 minutes. Ayan, guys. So, dito, guys, may maibibigay akong idea dito, guys, kay dito. So, ito, based lang sa mga inaaral ko, guys, no, na idea. Palitin lang mo natin, guys. Ayan, guys, no. So, 6.62 dapat, ayan, no. So, dapat dyan siya para makabalik na. So, kung makikita nyo, guys, yung malaki na, pang higher high, nagkaroon ng higher low, no, tapos nagkaroon ng higher high ulit, higher low. Tapos ito, nagkaroon ng higher high. So, ganito yun, guys. Kung makikita mo, palit ng palit yung higher high niya. Palit ng palit yan, guys. Hanggang sa magkaroon ng ano yan, ng, ito, ina-expect ko na to, kung ito, guys, from, 6.45 ang high nito, tapos ito 6.35, ito mga possible, magkaroon mo na siya dito ng mga 6.25. Pagkatapos ng 6.25, magkaroon ng sideways na maganda. Yung halos hindi na masyado gumagalaw yung price. So, kung makikita nyo dito, malikot pa yung price masyado. Ito, kita mo. Dito malikot pa rin. Ito, paunti na, palit na lang yung likot ng price. So, halos nag-range lang siya ng mga 6.10 hanggang mga 6.3 ang ililikot niya. So, ganun lang. So, ibig sabihin, hindi na masyado pinapansin yung dito muna or more on bodega lang muna. So, naghahanap muna ng mga stable na support. So, base dito guys, ito 5.8 na yung huli, niretest. Tapos, niretest ulit yung 5.9. So, ito ngayon, 6 pesos na. So, ngayon, hanggat hindi nababasag yung 6 pesos, nagiging matibay yan, mas lalong nagiging maganda. Kapag hindi nababasag yung 6 pesos, mas lalong gumagandaan dito. Ngayon, kapag nababasag yan, medyo, ibig sabihin, nagiging malikot, medyo kailangan natin maghanap ng magandang buy signal around 5.8 o 5.9 kapag ganun, guys. Pero ngayon, ang hinihintay natin muna ngayon, ito guys, yung mag-close above siya dito mga 6.35. Tapos mag-close na susunod naman, mag-close naman siya above mga 6.45. Dahan-dahan lang hanggang sa magkaroon ng maayos na momentum, mag-close sa 6.62 above. Ayan guys, no. So yan lang yung mga entry natin guys. So tandaan natin guys, si dito isa pa din sa hawak ni Dennis Oy. So alam naman natin, part pa rin ng ng dito si ME yung niya, yung oil sa niya sa Phoenix. Pero kung mag-pop up man to, medyo hindi ganoon, hindi ko tinitingnan magsisiling to. Siguro mga 5% lang, 10%, mga possible mga ganun. Or so kahit 3% okay na 'yun. Basta dahan-dahan lang yung akyat. So next natin si MM. So si MM, ayan. So alam naman natin, ito normal lang to guys, no. So overbought na rin to. So MACD, ayan. Alam naman natin to si MM guys, na bakit nagkaroon ng ganito na nag-close siya sa above 3.13 kasi nga naglipatan yung iba sa sa mga oil. So alam naman natin kapag traders gusto nila selling mas malaki. So dito tiyaga lang talaga. Kapag nag-stock market ka guys, huwag kang patalon-talon kasi sayang din yung yung broker fee. Except lang kung alam mong kikita ka doon sa tatalunan mo. No, sige, minsan kasi mapapansin natin, halos break even lang, nalulugi ka pa sa broken fee. So, broker. So, ayan guys. So, ito, kung may hawak ka dito, waiting mo na dito sa next candle. No, next candle. So, baka mamaya, kapag mag-red, ayan, so tulad ng sinasabi ko yung dito sa 5 minutes card, 5 minutes chart, yung 3.40, dapat wag ito mabasag, 3.34. Kasi kapag nabasag itong 3.34, guys, diretso to doon sa 3.25, i-retest to. So, tatandaan nyo guys So, kapag nabasag itong 3.34, possible niyang i-retest itong 3.25. Or kung kaya siya salun sa 3.3, di okay. Yan ang maganda. Kasi sa ngayon, ito nagiging support niya yung level na itong 3.39 na yan guys, no? Yan ang naging, niya, support niya. So, ayan guys. So,
just in case, tingnan nyo muna kung mag-entry kayo, pwedeng dito sa around 3.34 or 3.3. Ngayon, kung medyo nabasag talaga yung 3.3 na pondo dyan, so 3.25 na. Kasi kapag nabasag yan below 3.25 at mag-close below 3.25, hindi na maganda. So kailangan laging close above 3.25 lang si MM. So yun lang tatandaan natin guys. Dapat laging close above 3.25 si MM. So yan lang mga entry natin dyan guys. So ang resistance nito guys, kung babalikan natin yung day chart nito, around 3.6 pa rin guys, no? Ayan, 3.6 pa rin yung resistance natin dyan. So alam naman natin yung 3.5, halos psychological resistant din yan na 3.5. So base naman dito, ayan. So mas marami naman na tinamaan yung yung 3.6, pero tingnan natin. Ibang usapan niyan guys kapag nag-close above 3.5 at saka 3.6. So ayan, possible na ma-hit yung 4 pesos na yan kapag above 3.5, 3.6. No guys, no. So abang-abang lang muna. Kung kaya pa mag-hold, hold lang muna. Kung gusto mo magbenta, mga 50% lang muna sell mo. At least may position ka pa rin. Next natin si Asian guys. So alam naman natin to si Asian guys to. Maraming good news to. So nakalimutan ko yung huling good news. Halos may bago tong report guys. Check nyo lang yung bagong yung bagong news dito kay Asian. So alam naman dito, tingnan nyo na yung net foreign, 25.6 million na pumasok. So long term to guys, no, si Asian. So 52 week high na to. Ayan, 3.54 ang 52 week high niya. So ina-expect ko lang guys sa mga abutin lang nito 3.6, 3.7. Kasi base dito sa sukat natin, dito sa baba, halos 20% lang na naglalaro siya. So para hindi tayo nagki-23% dito, ayan. Pero ina-expect lang natin na 20% lang yung i-up niya. Kung simula naman dito, ayan. So halos ganun lang din. Halos ganun lang inaakyat niya, mga 20% something, no. So ina-expect natin from dito sa support level niya, yung 3.10 na yan, ayan. So halos lang mga 3.7 lang. 3.7 lang yung pwedeng ipalo. Kaya para alam natin yung risk management natin. Pero hindi pa rin natin pwedeng pangunahin. Baka mamaya umabot pa ng 3.8. So ayan guys, no. So medyo ito naghihintay lang next candle kasi to guys, doji. So ang maganda sa kanya, bumaba siya pero binalik ulit siya sa dati niyang price, no. So ayan guys. So medyo hold lang sa may mga magandang bodega. So dito, so sinabi ko naman before na yung 3.10 below, malapit sa 3 pesos, bodega na. So ayan guys. So dito hindi ka na pwede ulit magdagdag. So hintay ka na lang, sumunod ka na lang sa flow kapag mayroon kang position. So mahirap naman maghabol guys. Kapag gusto mo maghabol, so expected mo kung gusto mo maghabol mga 5%, 10%, pero long term yung iniisip mo dito, yung long term plan yung gagawin mo dito kay Asian kasi maganda yung fundamental nito ni Asian. So kasama din ni Green to guys, no. Next natin si nickel. So ayan si nickel, so RSI 70. So overbought naman to pero may maganda momentum nito guys. Kay nickel naman ang diskarte lang dito guys. Ang kailangan mas maganda near 3.4 ang bili natin. Yan lang lagi near 3.4. Ngayon, kapag nabasag yung 3.75, excuse me, 3.75, pwede ka mag-buy na dyan. At least mga 5% lang. So kung gusto mo man, medyo risk talaga, sabayan mo talaga to bago mag-break yan, kailangan at least may mga 5% lang ng buying power mo na pwede mong, example, 5% sa 10,000, lang, 5 sa 100,000, mayroon ka lang 5,000 na i-risk dyan, 5% lang, just in case, at least may position ka na may position ka na. Pero kung sakaling bumaba man, hindi ka matatakot mag-cut loss dahil nga maliit lang yung ibababa doon sa value. Kung simula dito ibababa niyan, example diyan ka bumili, 3.4 ang susunod mo ba 6.13%. So ayan guys. So medyo maliit lang sa 5,000 yan. So mga lang yan sa mga nasa 400 lang siguro o mga 350. So medyo maliit lang din yan. So at least na ma-manage mo yung risk mo. Ngayon kapag nag 3.4 at hindi mo mabasag yung 3.4,
additional 5% ulit para at least na ma-manage mo yung buying power mo at saka yung position sizing mo. Para just in case mabasag yung 3.75, may magandang position ka na. So yan ang iniintay lang natin, mabasag yung 3.75 kay nickel. So next natin kay MBT. So ayan. So ilang beses ko na nagawa ng video to, yung sa breakout pala sa 36.36. So ayan, bumalik siya sa 69 na RSI. So may momentum pa rin to, may net foreign pa rin pumapasok. So ito guys, ang lumalabas kasi dito, same ito opening niya, same ng closing dito. Ang closing nito is 4180. Ito ang opening 4090 pala ang opening, 4180 opening. Tapos ang opening nito 4090, ang close nito 4090. So anong ibig sabihin niya? Kapag nakakita kayo ng ganitong candle guys, halos parehas yan. Doji yan guys. So ibig sabihin, neutral pa rin yan. So maghahanap lang tayo maghahanap lang tayo guys ng next candle nito. Mag-aabang tayo ng next candle. Kasi kapag nag-red yan, possible i-retest yung 40. So ang maganda yan, kung magsa-sideways siya dito sa 40, between 40 at saka 42.08, yun ang maganda, magiging healthy to. Para medyo bumaba yung RSI niya. So, pero just in case na mabasag to, 42, so disregard mo yung RSI, basta may volume na maganda. Sayang ang ganda ng volume nito, sana. So, sana napalo-upan sana to kahit mga 2% lang. Oh. So, close above dapat 42. So, sayang. So, siguro, dahil nagtaas yung mga oil mining, isa din sa kinukonsider natin bakit nagkakaroon ng pula sa ibang stocks. Yung ibang trader kasi mahilig yung palipat-lipat guys, no? So, ayan. So, just in case, abang-abang lang muna sa 40 pesos. Ayan. Lalo-lalo yung opening. Nag-retest naman siya ng low, 40.5, pero binalik ulit. Ito ba? Ano ito, low? 40.6. So, halos parehas lang. So, pwedeng abang ka mga 40.5. Ayan. So, baka mga i-retest yung 40.5. Ngayon, kapag sa tingin mo malulusot, sa 40 pesos ka na mag-abang. Ayan guys, no? Next natin, si Green. Ayan. Medyo madami to guys, no? Si Green, ito, ilang beses naman natin na topic to guys, no? So, RSI nito guys, 63. Ayan, so maganda pa rin yung MACD. Check natin. Hindi ko na masyado tinitingnan yung MACD dito. So, wala pa naman sign of reversal. So, malapit na mag-cross over yung dalawa. Pero, tulad ng sinasabi ko guys, ito, dahil nag-retest siya ng 2.39. So, ito 2.39, 2.38. So, halos ganyan lang kasi nangyayari kay, kung mapapansin nyo guys, kay Green, halos ganyan yung nangyayari kay Green. Nagkakaroon siya ng mga box or something na, nagkakaroon muna siya ng sideways movement. Natin to guys. Ito is style niya. Pwedeng ito. Ayan. So, halos ganyan, no? So, pwede natin ikusin din ng ganito. Pero, mas ako guys mas gusto ko pa rin yung itong nagkakaroon siya ng box dito. So, nagkakaroon siya ng dark box. No, gumagawa mo na siya ng box bago siya umakyat. So, ayan yung level na yan. Gumagawa mo na, kahit dito guys, gumagawa mo na siya ng box dito. Bago siya umakyat, no? Ayan guys, no? So, halos ganun din dito sa part na to. Gumagawa mo na ng box kahit dito sa level na to. So, maganda ang fundamental nito guys niya, no? Ni Green. Medyo mabagal lang talaga tong ang pag-akyat. Hindi to yung mabilisan na nagpa-pop up ng mga 10%. Ito yung maganda kasi nga kita mo naman yung moving average. Kita mo yung moving average niya, sinasamahan siya. Check natin, lagyan natin ng guys, ng 100, no? Para makita natin yung 100 nito. Ayan, no? Nasa ilalim pa yung 100, do. Maganda. Maganda to sa sa long term talaga, guys. So long term ang laro mo dito kay Green, guys, no? Ayan. So, ang buy signal mo pa dito, mas maganda, malapit sa 2.38, guys, no? Ngayon, kapag nabasag yung 2.38, mas maganda dito ka naman lumapit sa 2.26 ang abang mo. Yung mas malapit sa 2.26, yun ang mga buy mo. So, ayan guys, no? So, manage mo lang yung buy signal mo guys, yung BP mo, mga 5% lang, 10% ng buying power mo. So, JFC, so ilang beses na natin itong halos review na lang din tayo sa JFC guys.
So, buy signal pa rin tayo kay JFC. Ano to guys, long term to guys si JFC Hindi to chupit-chupit lang no. So, mahirap i-chupitin to dahil nga mabagal lang to. So, ayan guys. So, position lang tayo dito kay Jollibee. So, ang tatanda lang natin, ma-break tong 144, itong excuse me, 144.74 sell muna tayo. So, abang tayo sa 136.89. Yun lang muna kapag nabasag tong 144 na to. So, ayan. So, hanggat hindi nababasag yan, ayan. So, buy ka lang ng 5%. Then, kapag nabasag yung 1.51, 151.04, saka ka mag-buy ulit. So, long term to guys si GFC. Check natin to guys kay medyo lagay ko yung moving average. Ba? Hindi. Lagyan natin ng ano to. Ayan no. So 100, nasa baba na rin yung 100 niya eh. Maganda yung nangyayari kay Jollibee. So next tayo si giving MPI. Ayan, MPI. Wala ko lang voltage. So, MPI guys, ayan. So, RSI nito 66, maganda MACD. So, MPI guys, long term to guys, no? So, na-discuss natin itong nakaraan sa kung ano to nung Monday. So, check nyo lang ulit yung video ko guys. So, dito guys, hanggat lumalapit siya sa 3.8, yun ang buy mo. Ngayon, kung ang next buy mo kasi yung kapag mabasag yung 4.10, kailangan yung pagbasag niya may volume. Ayan guys. Ngayon, kung gusto mo naman pasukin to, mga 5% lang. Abang ka lang muna siguro dito sa low nito. 3.87. So, abang ka lang muna sa mga 3.87 baka i-retest bago siya tumaas ulit. So, mga 5% lang ng buying power mo, i-buy mo. Para just in case bumaba, hindi ka masaktan masyado. So, kung 5, sa 5,000, so mga 400 o 350 lang ang loss mo niyan. So, medyo maliit lang, kaya mo pa yan, kitain yan. So, ay lang, mga 5% lang muna. Tapos kapag nabasag yung 4.10, tapos may volume na maganda, tulad dito guys, no? Mabasag yan. So, maganda na may average ka na maganda, tsaka may earnings ka na maganda. So, kaya dapat i-manage mo yung position sizing mo dito guys. So, ayan guys, kay MPI, kung saan na tayo mapapasok sa level na yan. So, minamanage natin guys kung paano natin yung entry point natin, no? So, hindi tayo nag-all in agad dito kay sa mga entry level na walang kasiguraduhan pa yung kung aakyat ba. So, SMPH, ayan, packet na rin to. Ang gandang RSI no guys. So, ilang beses ko, alos, ano lang to guys, review kay SMPH. So, sana nakasabay kayo dito. Yung breakout nito, yung sinasabi ko. So, dito pa lang yan, na-discuss ko na yan guys. So, congrats sa mga nakasabay na nito. Ngayon, ito, so, abang-abang ka na lang muna sa next candle, baka mamaya bumalik ulit, no? So, ang importante dito, ano ba ang close, ang opening to? 30.33. Kapag nag-close below 30.30, huwag ka mo nang bumili. So, abangan mo na lang muna yung low niya. Possible, mga, i-retest nyo yung mga 29.56 o 29.5 or itong part na to, itong 29.33. So, ayan. So, bago siya umakyat. So, mabagal to guys pang long term to si SMPH. Next natin si FGen. Isa rin to, mabagal din to guys si FGen, no? Pang long term to guys. So, sinasabayan ko naman pang long term. Ayan. So, MACD, sign of reversal na RSI nito. So, maganda momentum 63. So, ayan. Ang next natin dito guys, ayan, na-discuss natin to. 3 white soldier na to nga, Ayan, ang solid yan guys, So, bullish na bullish, no? So, ang abang mo na lang dito sa 25.68 kapag nabasag yan. Kasi kapag nabasag yan, dapat may volume yan guys. Yun ang maganda kapag nabasag to. So, dapat may volume. So, na-discuss ko na to guys, nandito pa lang dito, sa part na to, na ito, buy signal na talaga mismo. So, ayan, congrats guys sa mga nakasabay kay FGen. So, next buy mo dito, or next entry mo ulit is 25.68 above. Dapat close above 25.68. Ngayon, kapag, kung wala ka pang entry, abangan mo muna yung next candle. Kasi baka mamaya, just in case magpula, ang abang mo niyan, mga dito sa part na to. Ayan, sa mga 24.71 or dito sa
level na to, 24.40. Ayan guys, no. Next tayo. So, Mark. Si Mark, medyo mahaba na to guys, no. So, mahigit 10 na. SI nito guys, ayan 63. So, maganda yung net po, may pumasok. So, tulad nito, na-discuss ko, doji to, yung dalawang doji to. So, ito yung kagandahan guys kapag nakakita ko ng doji ng mga ganyan. So, sinasabayan talaga to. So, manage mo lang nga lang yung risk mo. Kasi, hanggat malapit sa 0.92, yun ang magandang buy guys, no? So, ito, nasa gitna siya. Abang ka na lang ulit sa 1 peso. Dapat kailangan mabasag tong piso na may volume na maganda, no? So, kung wala, so, abang-abang ka na lang dito. Kung gusto mo man, 5% lang, sabayan mo lang, 5% lang ng buying power mo. Example sa 100,000, 5,000 lang. So, kung ano ka man, ma-loss ka man, at least maliit lang. So, from 0.97 hanggang dito sa 92. So, halos 5%. So, mga 250 o 300 sa 5,000. So, ayan guys, no? So, manage nyo lang yung risk nyo. So, next natin si MRC. Ito. Si MRC. Si MRC guys, ito. So, bullish yung MACD, yung MACD niya tsaka RSI. Ang abang mo kay MACD guys, itong low. Ito, yung low niya is 0.35. So, wag mo na lang abangan muna dito kasi ito, doji to, neutral to. Ito kagandahan nito, nag-down siya. Ito, spinning top, nagkaroon ng naghihintay ng sign of reversal, nagkaroon ng bearish. Kaso nga pagdating dito sa third candle niya, nagkaroon ng neutral. Ibig sabihin, so supply and demand nag-neutral lang, no. So, I suggest guys, mga ganito, abang ka na lang dito sa low niya sa 0.35 para just in case. Kasi kung dito ka magbabay sa 0.35, 0.37, sorry. Tapos diyan, 10%. So, maraming magkakabuusan diyan. Mas maganda ang abang mo dito. Diyan sa level na to. Kahit mga 0.36. So, kahit dito ka, pwede ka makapag-sell. Yan, no? Kahit 10% to. Kahit 9% diyan ka, pwede ka makapag-sell, no? Hindi ka pa front doon. Kasi kapag habang lumalapit ka doon, magkakabuusan yan. Kasi may naiipit dito sa part na to. So, possible, hindi na except lang kung magkaroon ng matinding candle to. So, ayan guys, no? So, except lang. Pero I suggest, mas maganda, abangan mo lang sa 0.35 para safe ka. Next tayo, si SPC. So, ito, na-discuss ko to last week si SPC guys. So, ito nga. So, I hope guys na nakasabay kayo dito kay SPC. Ayan. So, last Sunday na-discuss ko to. So, 52-week high to all-time high to guys, no? So, Doji, wait ka na lang mo ng confirmation guys, next candle. So, baka mamaya i-test itong 40.80, 10.48. So, baka dyan ka na lang muna mag-buy sa 40.48 guys, no? Kasi ang all-time high nito is 10.70. Ang high niyan, 10.70. Ayan, no? Dalawang 10.70. Dalawang beses siya nauntog yan sa 10.70. So, ayan ang babasagin ng 10.70. Kaya mas maganda guys, abang-abang ka lang mo dito sa 10.47. Ngayon, kung gusto mo, kapag nabutas yan, dito ka na sa 10.29. 10.30 ang abang. So, ayan, na-discuss ko na to. Ito na sasabi ko ito. Itong part na to. Dito, last week lang to. Discuss ko na to. So, congratulations sa mga nakasabay na to. So, abang-abang na lang muna dito guys. So, maganda naman, magandang volume sa ngayon. Kaso nga lang, medyo para safe, para laging safe tayo. Dito ka na lang muna mag-abang sa 10.4. Baka mamaya mag-retest ulit. Para at least medyo mababa yung average mo. Isipin mo, makabili ka man dito. Sa part nito. Halos ang laro mo dito, ilinilolong term mo to guys ha. So ayan no, makabili ka dyan. At least may break even ka na agad na 2.2. Kaysa doon ka bumili sa taas. So abang-abang ka lang muna. Kaya no, kay SPC kung wala kang magandang position. Pero kung may position ka dito, sa level na to, itong consolidation na to, na box na to, ayan. Kasi box to guys eh. Ayan no, part na yan no. Box na yan no. So, consolidation yan, maganda to, tapos may average ka dito, at i-hold mo na lang muna. Abang ka muna sa pinaka-possible na i-akyat niyan. Ayan guys, so next natin si CNPF. CNPF guys.
Ayan, CNPF. RSI nito guys, 59. MACD, ayan. So, sign of reversal na rin to. Nag-cross na rin siya. So, nito may pumasok. So, ito guys, position lang to guys by near 17.59 lang. So, kapag nag-close below 17.59, abang ka na lang 17.23. So, ayun lang ang madaling intindihin lang to sa CNPF. Nasa support level pa naman din siya. So, yan lang hanggat nasa support. Ayan, maganda dyan mag-buy para less yung risk mo. Next natin si EXLM. So AXLM ito, so overbought na rin to guys. MACD design of reversal. Pero huwag mong intindihin yung overbought kung may volume naman. So ang volume nito is 3 million. 3.3. So maganda yung pasag niya sa breakout dito guys. So breakout to guys So I suggest nga pag mga ganito, abang-abang ka baka mamaya bumaba ng unti, mga 2.8 tapos sakyan mo na lang. So hangga't near 2.76 yun ang buy mo. Ngayon kung wala kang position, gusto mong makasigurado, abangan mo itong mabasag ng 2.9. Kailangan mabasag ng 2.9, may volume. So ayan guys, no. So medyo ingat lang dito kasi nga medyo malaki ang risk mo dito guys Kapag sumabay ka dito, at least ang maganda dito kung sasabay ka lang, mga mga 5% lang ng buying power mo. Example 5,000 sa 100,000 buying power mo, mga 5,000 lang. Just in case bumaba ng 3 point something, mga 200 pesos lang mawawala sa'yo. So ayan guys, no. So mabagal lang ditong kalawang guys, no. Mabagal lang ang galaw nito ni AXLM. So medyo lang, manage mo lang yung risk mo. So basta near 0.76, yun ang magandang buy mo. Ayan guys, next tayo. Si ALLHS. Ayan. So ALLHS, logistic to guys. Alam naman natin to kay Ayala to. Ayun. So net point, maganda pumasok. So sunod-sunod Ayan So kung mapapansin nyo guys, yung yung pattern nito halos kay Holcim, halos parehas kay Holcim. Pero mas maganda lang dito ng unti kay Holcim kasi nga ito nasa 2.5, ang ganda ng mga malalaki yung wave niya, lalaki ng pagtaas ng candle niya. Kay Holcim kasi medyo maliit. Pero same pattern ng nagkaroon siya ng higher high, nagkaroon ng higher low ulit. Ito magkakaroon ng higher high. No, so ang ganda, umuupo siya sa mga support. So ang buy mo lang dito near point 59. So kapag nag-close below 2.59, 2.5 na ang abang mo. So ayan guys, yun ang mga buy mo. So mo lang, sit tight ka lang dito. Medyo manage mo lang yung risk mo lagi sa mga entry. So yun lang naman mahirap guys, yung sa lahat sa pag-entry lang. Sa pag-i-stock market, ang mahirap lang talaga yung pag-entry. Kasi hindi pa rin natin, wala tayong kasiguraduhan kung aakyat yan. Kapag umakyat, di maganda na position natin. So kaya dapat yung position sizing mo minamanage mo. So LTG guys, ayan, overbought na to guys, pero ang ganda ng nito. Ang ganda ng press release nito, yung Heineken. So na sila ng Heineken, so sila ang gagawa ng product ni Heineken sa Pilipinas, no. So ang ganda nito, hindi ko nakita agad to, sayang to. So ayan part na nung 5 days ago. So ang ganda. So 1 2 3 4. So dito sa part pa rin na to, kita mo yung breakout, may maganda yung volume mo. Ito yung breakout guys. So ito yung mga inaabangan nyo dapat guys, yung mga ganito, mag-aabang kayo mga breakout. Tapos ilan na? So 14.87, ang ganda nito guys, no? So medyo solid candle mo naman din yan. Ang abang mo niyan next is 10.59. Dapat close above 10.59. Ngayon kapag hindi nag-close above 59, abang ka na lang muna dito sa mga 9.9 or 10 pesos. Yan mga abang mo. So para medyo malapit ka lang dito sa 9.5. Pero kung hanggat malapit ka sa 9.55, may yan ang magandang buy dito kay LTG. So halos long term to guys yan, LTG guys, no? So to go, ayan. So naisama ko to si to go. So magandang nagustuhan ko dito kay to go guys. Position lang to guys Binary support lang to sa 8.28. So
hindi to nagpa-pop up na ganun ka-bilis nga. Kasi nga, kita mo yung consolidation, ang ganda nito. Magandang consolidation ng guys. So, hindi nababasag yung support level niya. So, kapag nabasag yung 8.28, kapag nabasag tong dumiretso dito sa below 8.09, kapag nabasag yung 8.09, sell na. Or kapag medyo mataas yung risk mo, kapag nabasag yung 8.28, sell mo na. So, ayan. So, position lang to to go. So, naghihintay lang tayo dito. Mas maganda na kakaposisyon ka na hanggat maaga. Ayan guys, no? Next natin, si ETN. So, halos kalahati na tayo guys. ETN na tayo guys. Overbought ang ano niya, ang SI niya nasa 80 na. So, ito, titingnan lang natin yung discounting dito kay ETN kasi nga, ang maganda kay ETN, ang target nito is 0.88. So, dito, ang maganda lang dito, kung sasakay ka dito kay ETN, kasi request din to guys, no? So, mas maganda dito sa mga around 0.70 just in case bumalik. Yun ang abang mo kasi ang next ano mo yung resistance 0.88 medyo mataas pa yung possible mong kitain kahit sabihin natin dito sa level na to. So ayan. So 11% pa yan, no? So kahit kumita ka lang muna ng 5%, sell ka ng half. So baka mamaya hindi umabot. Tapos kapag at least nakapag-sell ka na ng half, may ano ka, unti na lang yung risk mo. So buy signal mo dito mga 5%, 10% lang muna. So ayan guys, pero ang gusto ko sa kanya solid candle, tsaka yung mga volume niya sa baba. So nagkaroon siya ng volume. So ayan guys, manage mo lang yung risk mo. Ngayon kung kaya mo maghintay dito sa 0.66, dito nga lang sa 0.66. 'Di ba? Yung mas maganda. So manage mo lang lagi yung risk mo dito sa pag-entry. At least 5% lang ng buying power mo. Next natin dito, PPI. Ayan. Kalahati na tayo guys. BPI long term to guys, no? Position lang to guys kay BPI. Hanggat malapit sa 66 pesos, yun lang ang buy signal mo guys, no? So ang next resistance is 67.59. Kasi nga hindi pa naman siya sinusupport ng moving average ng 100, no? So near 66 pesos ang buy mo dyan kay BPI. Ayan. Next natin, EW. Ayan, EW. EW, ayan. So, RSI nito guys, 65, ayan. So, more on position lang to si guys si EW. So, na-discuss ko na dito pa lang na-discuss ko na to, nung unang-unang linggo, nung 2 weeks ago. So, ayan. Halos ang nagusto ko sa kanya, halos consolidation muna siya. Ito guys, nagko-consolidation siya dito sa part na to. Ayan, no. Yan part na yan. Consolidation. So, magandang buy signal. Ngayon, kapag nabasag tong 8.9, abang ka na lang dito sa 8.62. Ayan guys. Medyo, medyo mabagal lang to guys ha. Kita mo naman yung moving average 100 niya. At saka 50, nag-crossover. So, yung maganda to pag ganito sa mga long term. Long term to guys ha, si EW. So, kung ang time mo, hindi mo ma-manage yung oras mo sa stock market, ayan, pwede mo gamitin mo yung mga long term na stock. So, ayan. Next tayo si Meg ba to? AI. Ayan. So, Meg. So, RSI nito, so, nasa 50. Ayan. So, sign of reversal namin yung MACD niya. Ayan. So, long term to guys, si Meg. So, buy signal pa rin to si Meg. So, ang ganda pa rin ng range niya, just in case, 2.98, kasabi natin, 3.10. So, at least may 3.98 pa or malinaw na 2.5%, no? Na possible lang kitain. So, kung makapaghintay ka sa 2.89, kung sa tingin mo, nababalik pa siya, hintayin mo na lang. Ngayon, kapag hindi, kasi ang tinitingin ko dito, kapag nabasag itong level na itong 2.9, 3 pesos. So, mas maganda kapag nabasag yung 3 pesos, mag-close siya. Kasi, hindi na siya mauntog dito sa moving average 50. Ayan. So, buy signal to, at least mga 5%, 10% ng buying power mo. Position lang. So, Meg. So, next natin si EI na ba?
So, EEI ng next natin guys. Ang dami natin na ano ngayon kahapon, kaya sinala ko muna to. Actually, mahigit dapat 50 to. Inano ka lang, namili na lang talaga ako guys. Yung hindi masyadong malikot na stock at saka yung pang long term talaga. 62, ayan yung RSI niya. MACD niyan, wala pa sa reversal pero may momentum. So, net po kami nito, tingnan mo, isang linggo na pumapasok. So, dito guys, kay EEI, halos nasa konso pa rin siya. So, sa level na to. So, hanggat nandito siya sa malapit sa 7.2, buy ka lang. 7.2. Ngayon, kung kaya mo naman maghintay dito malapit sa 7 pesos, yun ang buy mo. Kaso nga lang, titingnan ko, base dito sa low niya, 7.11, ito na ang pinakaabangan mo, yung 7.10 na lang. So, near 7.10, yun ang buy mo. So, uptrend to si EEI. Kikita mo naman guys, ang laki pa ng reward mo. So, just in case, so 16.44 kahit 5%, 10% yan, maganda. So, position lang to. Wag lang mababasag yung 6.94. Kasi kapag nabasag yung 6.94, kailangan mo na mag-sell. So, yun ang importante guys ng kahalagahan ng support and resistance. Tapos sasabayan mo pa ng mga indicator. PNB guys. Ito guys, si PNB, ang gusto ko lang din talaga dito yung report niya, yung PNB Best Managed Banks Biloso, Best CEO. So ayan. So, kita mo naman yung consolidation niya. Ang ganda ng consolidation niya. Position lang to guys. So, long term to guys kita mo yung moving average 100 niya. Crossover pa ng 50. So, long term to si PNB guys, no? Huwag tayo mag-expect ng tataas bigla yan. So, ano lang yan guys, no? Long term. Next tayo. Buy signal yan guys si PNB pang long term nga lang. Ito, si Bloom guys, take natin to, 62 yung RSI niya, MACD sign of reversal. So, ito, kapag nagkaroon ng, ang hint ko dito guys, just in case na balita sa Pilipinas, kapag nag-open na yung additional operation nila, mga 20% or itaas ulit yung operation nila from 30%, may itaas lang nila ng 20%, tataas to si Bloom. So, ayan guys, no? Ang maganda dito, nearby 7.18. Yun ang maganda. At least malapit ka lang dito sa support level. So, near 7.18 guys, no? Itong Bloom natin. So dito kasi baka possible, baka mauntog dito 7.55. At least, mas maganda nga mag-consolidation muna na siya dito. Tulad nito guys. Consolidation muna dito sa area na to. Ayan. Ayan sa area na yan, bago umakyat. Consolidation muna bago umakyat. Tapos bumalik ulit, consolidation ulit dito bago umakyat. So yun ang maganda, nagko-consolidation muna. So at least nagiging healthy. Next natin. Tapos ni Bloom DMC. Ayun si DMC. Sorry. DMC. So DMC, ang SI nito guys, ayan, nasa 60. 61. So, MACD, sign of reversal. So, buy signal to guys, si DMC position lang to. So, buy in near 4.18 lang. Ngayon, kapag nabasag yung 4.18, sell mo na. Kasi baka mamaya, i-retest tong 4 pesos na to. Or dito sa level ng mga 4.10. So, mas maganda yung namamanage natin yung risk natin. Mga 5% lang ng buying power mo, ipasok mo dito. Or 10% maximum ka na. So, ayan guys, no? So, buy near 4.18 si DMC. So malaki ang next resistance 4.5. So yung DMC na. Ayan, DNL tayo. So malapit-lapit na pala matapos, mga 15 na lang guys. DNL. RSI nito guys, ayan 54, 53 may momentum, MACD malapit na mag-cross. So si DNL buy near support to sa 5.39 guys. So ang ganda ng niya dito, conso niya
So, napapangit lang sa kanya, nagkaroon ng ng overextended na nagkaroon ng gap up, no, tapos biglang gap down, no. So, hindi ko alam kung ano naging issue nito, bakit nagkaroon ng gap down. So, baka nung umakyat yung yung mining. So, possible to. Kasi kadalasan dito pumapasok dito mga traders, guys. So, ang maganda dito kasi, pag-close above siya ng 5.65, ma-maintain niya mag-console. Itong inaabangan natin kay DNL, mag-close above 5.65. Para just in case, i-retest na tong yung 6.15 na yan o 6.14. So, kasi kapag okay yung 6.1415, possible ito guys na 7.45 o 7.4, no? So, yun guys. So, position lang to near 5.39 ang buy mo dito. Para just in case, mauntog man dito sa 5.65, yan, pwede ka makapag-sell. At least meron ka mga 3%. Ayan guys, no? Next natin, si IRC. Ayan. Si IRC. So, ayan, 60, isa nito, 64, MACD. Maganda ang MACD niya. So, may momentum talaga. So, itong IRC guys, kung mapapansin mo to guys, more on boxes lang talaga muna to. Mapapansin nyo dito. Yan sa level na yan, no? Karoon muna siya ng mga box bago siya umakyat. Ayan, no? Level na yan. Yan. So, ito, gumagawa muna ulit ng box, yung level na yan. So, buy near 1.34. Yan na, hanggat malapit sa 1.35, 1.34, buy ka lang. And kapag nabasag yung 1.34, abang ka na lang muna dito sa low nito. Itong low nitong 1.27 kasi dito, at least dito sa part na to. So, ngayon, kapag wala talaga, so, matibay-tibay niyang abang mo dito sa 1.2 na. Yan. So, ayan. Medyo manage mo lang yung risk mo. Pero ang maganda naman sa kanya guys, ito kasi ayan yung candle na yan, nag-low siya ng 1.32 pero pinush siya ng buyers. So kaya umakyat pa rin. So matibay-tibay na tong 1.34 dahil gawa nun dito na itong hammer na to. Ayan guys, no. So buy near 1.34. Next natin si SECB. So mabagal to si SECB, bangko to. Long term to guys si SECB pang long term. So RSI nito guys, ayan, sa 59, 56, ayan. So MACD sign of reversal. Position lang to guys si SECB So buy near 90.53. So ayan, 3 candles na green. So nauntog lang ng unti sa moving average 50. So ayan. So ang next mo dito, maganda dito, mag-consult sa dito sa 97. So may profit ka pa rin mga 2.5% na malinaw dito kapag nag-buy ka dito. So manage mo lang yung risk mo. So long term naman to si SECB. Next natin si BLL. Kay Vistalan. So si Vistalan guys, ayan, sign of reversal na yung MACD niya. RSI nito nasa 58. So may pumasok na foreign. Ito guys, buy signal lang ito si BLL. Medyo pang long term lang talaga to guys, no? Excuse me. Pang long term lang to si BLL. Ngayon kung makapagintay ka malapit sa 3.2, buy ka. So halos ang risk mo pa dito 1:1, no? So halos nasa gitna na rin kasi. So 4.37 dito. So 5.43, grabe. So mas mataas pa yung risk, no. So medyo i-manage mo lang yung mo dito, yung risk mo dito, yung buying power at least mga 5% lang. At least kung 5,000 lang ipapasok mo sa 100,000 na capital mo, ayan. So possible lang loss mo lang yan mga 200, 300. So ayan guys, no. So manage mo lang. So long term to guys si BLL. So ang maganda dito, abangan mo dito babasag tong moving average 100 sa 3.46. Ayan. Kapag nabasag yan magandang pang long term. So ayan guys, no. Next natin si Tags. Yan. Si Tags.
Tags guys, ayan, buy signal, si tags dito malapit sa 1.23, yan lang, hanggat malapit sa 1.23, yun lang ang buy mo, para at least umakyat mo siya ng ano, ng 1.23 dyan sa level na yan, dyan sa mga, at least lumapit lang, at least mga dito 1.35, pwede mong isell. So buy near 1.23 lang to si tags guys, no? So ayan, at least mayroon ka pang pwede mo pa siya i-sell sa 1.35. Next natin si 80. Ayan. Si Atlas. Si Atlas position lang to guys, no? Sa Atlas position lang to. So RSI nito 57, ang MACD nito malapit na rin mag-sign up reversal. So buy nito near 3.78. Ito lang ang buy mo guys, near 3.78. Ngayon kapag nabasag tong 4.40 na may magandang volume, kahit 5% sa bayan mo. So ito kasi yung maganda, oh. Ayan lang dito, nag-gold siya dito sa 3.96 na to o 3.95. So pero mas para sa akin, mas maganda abangan mo sa 3.78. At least kung diyan ka sa 3.78, yan, mayroon ka pang 9%, so malinaw na mga 7%, 8%. Kasi kung dito ka sa part na to, bibili ka na kaagad, dyan sa 3.96. So, pwede rin, 1:1 yung ano mo, yung risk mo. So, manage mo lang kahit 5% lang yung buying power mo, ilagay mo. So, at least malus ka man, mga ano lang, mga 250, 200. LCB. So, malapit na tayo guys. So, medyo mahaba-haba. Pagpasensyahan nyo na guys. So, RSI nito 69. Ayan. So, MACD, sign of reversal na rin. So, may momentum. So, ang kagandahan nito kay LCB, nag-close siya above ng resistance niya. So, 0.1603. So, dapat ma-maintain niya to. Kapag nag-close below 0.603, sell mo na guys. Buy lang dito above. So, ito lang dapat ang hinihintay mo. Kaya, tinitingnan natin kung pwede siyang saluin dito sa level na to. Ito lang ang pinaka-cut loss muna dito guys, oh. Yung level na to. Yan, oh. Yan. Yan. Dito ka lang dapat sa level na to. Yung 15.60. Kapag nag-close, hanggang maximum ka lang, kapag 15.60 close na dyan, sell mo na. No? Kasi ito yung breakout mo, oh. So, ang kaganda lang sa kanya, ito, may na siya, nag-close siya above resistance. So, maganda at saka may volume. So, buy signal pa rin to above 0.1603. Ngayon, kapag close below, sell mo na. Manage mo lang yung risk mo dito, guys. At least mga buy 5% lang. Ayan. LC. So, lipanto pa rin to. So, sa lipanto, ayan, RSI nito, nasa level ng 68, 67. So, MACD nito, bullish. So, tulad nito, buy ano lang din to lagi, guys. Above 0.1592. Ayan, guys. So, dito ka lang. Kapag nag-close below sa 0.1592, sell mo na. So, baka mamaya retest tong 0.1560. I-manage mo lang yung risk mo kung kaya mo naman mag-cut loss mo na kagad. Kasi from dito, hanggang dito, magkano? 3%. So, kaya pa. Kahit mga 5% lang ng buying power mo, guys. Yun lang, position ka muna dito. Kasi next nito, itong 0.790 na resistant. So, ayan lang muna. So, manage mo lang lagi yung risk mo sa mga entry level. Yung kasi ang pinakamahirap, guys, sa entry level. LC. Next natin si MA. So, malapit-lapit na tayo. Si MA. So, buy signal to si MA near 1.84. Ayan guys, so buy near 1.84. Kapag nag-close below 1.84, sell mo na. Yun lang strategy para may magandang profit ka pa doon, no? Para kasi kapag sabi natin dito ka sa 1.9, may profit ka pa dito, oh. So, mga 6% o 7% na malinaw. Next natin,
Simmer. So, maganda to simmer eh. Na-discuss ko na to nakaraang linggo eh. Breakout to ng ano eh. Ayan oh. So, RSI nito guys, overbought na rin to at saka MACD nito. Pero wag mo i-consider yung overbought na to guys kasi may volume naman eh. So, nasa 68 na rin, malapit. So, ayan guys, so nag-close siya above sa resistance natin na 291.92. So, ang kagandahan nito, ang tinitingnan natin dito, mag-sideways siya. Ang kagandahan siya, nag-breakout siya ng resistance, may volume. Ayan o. Laki ng volume niya. Anong volume nito? 528K. Ayan, malaki. So, ang maganda, mag-sideways siya dito sa above para ang next target natin dyan, ditong 313. Sabi natin na dito sa level na yan. Tapos 313. So, meron ka pang 7%. Ayan. So, yan ang next, guys, no? So, medyo mabagal to si Mir. So, pang long term lang talaga to. Next natin, si PX. Ayan, PX. So, PX, guys, dito, I suggest, guys, na si PX, kapag nag-close below 5.59, sell mo na agad kasi possible tong 5.10. So, hintay ka lang ng next confirmation na candle dito kay PX kasi alanganin yung candle niya eh. So, binuhos siya pero bumalik naman. So, kung mas malapit sa 5.59, yun ang bilhin mo. Pagka mo na bumili ito malapit sa 6 pesos. Kasi, mas maganda mga after 15 minutes. Kung mas malapit dito sa 5.10, baka kasi mabutas yung 5.59 guys eh. No? So medyo, ano kasi, ang layo oh. Ang ilan ng bubuhusan mo. Just in case bumalik dito sa, yan, 5.10, yan. 10% guys, malalim oh. So abang ka lang ng next candle muna after siguro mga after 15 minutes. Magandang risk management mo dyan, 5% mo lang ng buying power mo or maximum ka ng 10% para just in case hindi man matuloy, makapag-cut loss ka kagad, maliit lang yung loss mo. So next natin si EPX. Mining oil ulit to, si EPX. So ayan. So overbought na rin to. So maganda dito guys kay kay EPX, niretest niya yung 2 pesos. Pero I suggest na bumili ka near 2 pesos or dito sa mas maganda, just in case intay-intay ka sa 1.75. Baka mamaya bumaba pa ng 1.75 magkabuhusan, no? So ang lalim kasi nito guys, so just in case bumaba, itong mga support mo 185, 11%, alanganin na. So 16.56, ayan ang mga possible magiging loss mo. Ang laki guys. Kaya medyo i-manage mo lang talaga yung risk mo dito guys, oh. No? Ang lalim, guys. So medyo antay-antay ka na ng mga next candle nito bago ka pumasok. Kawawa kapag nagkabuhusan eh. Next natin si SCC. Ito na-discuss ko na ito noong nakaraang linggo pa guys, si SCC, no? Na buy signal. So congratulations sa mga nakasabay nito. May net foreigner na pumasok. Long term to guys si SCC. So ayun, kita mo naman yung candle, no? Ito yung ni-reject niya, itong maganda. Nung ni-retest niya to na support tapos binawi ulit ng buyers, oh. Ganda ng balo. Tapos nag-close pa ng resistant, may volume pa. So ito guys, buy signal muna to dito kay SCC kapag ito. Tingnan niyo muna yung next candle. Kapag nakikita niyo mag-close talaga above 11.8, buy ka. Kasi long term to guys okay kung long term ka dito. Kasi kung sakaling mag-close below 11.8, hintay ka dito sa 11.03. So yun ang buy signal mo or dito sa 11.11. Ayan guys, no. Dating blue chip yan guys si SCC So AGI. Ayan si AGI. So nasa console stage pa to guys eh. So RSI niya 64, MACD. So check natin. So ayan, nasa above na yung blue.
So buy signal na rin yung sa swing trades. So I suggest guys, buy near 7.25. Ngayon kapag napasag yung 7.25, kung kaya nyo na cut loss nyo. Ngayon kung mas maganda dito sa 7 pesos. Ito kasi sinadjust ko na dito kasi yan guys dito na buy near 7 pesos. So kung hindi ka wala pang position diyan, ganda na ng earnings po pala dito na naka-ano, maganda safe ka pa ng 2.75%. So ayan. So just in case mabasag yung 7.25, buy near 7 pesos. Ngayon kapag nabasag tong 6.9, sell mo na. Ayan. Next natin, CP Gold. Ayan, CP Gold. CP Gold guys, buy in support to, abang ka muna dito sa 40.45 or 40 pesos. Yun ang maganda abang. Kasi nabasag yung support dito sa 45.51. So abang ka na lang dito sa 40.45 o 40 pesos. Ito kasi strong support niya. Ito mga pinaka-last na support niya guys. 38.34. Ayan, mga 38.34. Yan ang last support niya. Dito. Ngayon, ang pinaka-deep na support niya, ito na. Ito na ang pinaka-deep niya sa level na to. Mga 30 pesos. Ayan. So, request to. Si Pigold. IDC. Tapos ko na ata to eh. Tapos ko na to sa IDC. Ayan. Si IDC buy near 2.4 to guys ha. Ayan buy near 2.4. So ayan lang. At least may take profit ka pa kapag umangat. So next na, last natin si JFC. Kung na-discuss ko to si JFC. Pero ulitin natin ulit guys, baka mamaya hindi pa. So long term to guys. So ayan, na-discuss ko na nga to. Ayan. So ayan guys ha. Kapag nabasag tong 145 o 144.94, sell mo na. So kasi possible i-retest yung 136. So long term to, kung okay ka sa long term, kahit mabasag tong 145 na no, hold mo lang, tapos add ka na lang dito sa 136 na ito. So ayan guys, so I hope guys may na-share ko idea sa inyo guys. So huwag niyo kalimutan yung thumbs up guys. Maraming salamat. Good luck sa trade.